Check your time right now, 39 minutes after 9 of the PM. You know, there's AM and there's PM, and I don't know why. And I really don't know the meaning of AM and the PM. I think it's, as far as, you know, radio is concerned, AM refers to amplitude modulation, you know, wherein the radio frequency wave is, you know. Hindi ko kaya explain, wag na. Nating ipilit. Ang alam ko lang, nagbago ng oras dahil 9:40 na agad, ang bilis-bilis. At ang oras na yan ay hatid sa ating lahat ng kaskas papaya. Kaskas na lang ang kaskas, puputi ka rin. Sa lahat ng mga gustong pumuti, hello sa inyo lahat. Hindi ko nga ba naman kasi alam, ano, sa mga Pinoy, kung bakit nga ba we are very much attracted, ano, at gustong-gusto natin ang pagiging maputi, no? What's with being maputi kung hindi ka naman makinis, no? Minsan, ewan ko ba, no? Hindi ko alam. Sa bagay, yung mga mapuputi naman kasi, no, yung mga lahing mapuputi, ang gusto naman nila, mga magpatan, di ba? Tan kayo. Mga tan, di ba? Yung magpagpaitim. Yan, ganyan. Nagbibilid sa araw, nag-sunbathing. Nasa tayo may mga dark or, you know, kayo manggi na kulay ay gustong pumuti, no? Pero ako, mas okay na siguro yung, ako mas pipiliin ko yung hindi maputi basta makinis, no? At may mga artista na, no, may mga artista na hindi naman maputi pero ang ganda-ganda, di ba? Ang kinis-kinis. For example, sige, isip ako example. Angel Aquino, di ba? Kilala niyo si Angel Aquino? Hindi. Angel Aquino, kilala niyo? Kilala niyo? We, ako nga katext ko yun eh. Kayo kilala niyo lang. Ay nako, di ba no? Angel Aquino, hindi maputi pero maganda, no? Makinis, morena. Sino pa nga ba? Desiree Del Valle, di ba? Sino pa nga ba? Si Sam Pinto. Hindi, di ba siya maputi masyado? Oo, di ba? Femela Baranda. Di ba? Dami naman eh. Tapos may mga artista, no? May mga artista na dati, hindi naman talaga siya maputi. Morena, no? At okay naman. Tapos, nagpaputi. Yung parang, ay, hindi naman bagay. Bagay, kanya-kanyang trip naman sa buhay yan, ano? Yeah. Kung naman ang trip mo sa buhay, sige lang. Basta ako ang nasa background ng mukha mo, magkakasundo naman tayo dyan, ano? 8326165. Yan ang dapat tatawagan, ano? 8326165. Mag-comment sa facebook.com/Chicoloco Manila, twitter.com/Chicoloco_YesFM. Sabi dito si Wilma Dasent daw. Oo naman, kasi si Wilma Dasent naman, hindi naman talaga, you know, may lahi naman talaga yon. Hindi man talaga siya, black naman talaga siya, di ba? Hindi siya pure Pinoy, no? Napaka-cool niyang tao na yan, ano? Naniniwala ako na iilan lang or hindi kasi lahat ng artista ay totoong tao. And when we say totoong tao, yung, alam mo yon, yung totoo makisama, no, kapag nakikita mo siya as is, yun siya, no, what you say is what you get. Yung iba kasi mapagpanggap, no, yung iba kunya-kunyaring mabait, yung iba kunya-kunyaring, di ba, kunya-kunyaring kala mo santo, ganyan, ano. Pero sila ganun eh. Saan ko ba siya nakasama nun? Alam ko na, nung meron pang game show nito sa Kapatid Network, Pinoy Samurai, di ba? O nga, yung host yan si Mr. Fu, di ba? Tsaka sila Wilma Dasent. During the break, nagkukulitan lang doon sa set, no. Naka-maikli lang yung palda niya, tapos bubuka-buka ka siyang ganun. sabi niya, ay, sorry, nakabuka ka ako, nakita yung Cadbury ko. Na-imagine ko kasi. Ay, nako. Sabi ni Hardy, si Maria Morena. Oh, yan, no, si Maria Morena. Our very own Maria Morena, no?
Pangalan pa lang. Maria Morena. Ay nako. Sabi ni Dieter Lamonte, si Isabel Daza. Oo nga, Isabel Daza. Sabi ni Alex, kala ko mag-i-endorso ka na naman, Chico. Wala kaya akong endorsement. Diba? Kailan ba ako nagkaroon ng endorsement dito? Wala naman nga eh. Oh, pero okay lang yan kahit wala ako endorsement. Basta gumagamit ako ng Shield Bath Soap. Oo, buti na lang may Shield Bath Soap. Dahil ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit. Approved ito at recommended ng Philippine Nurses Association. May napaka-tinding antibacterial na pareho ng nasa leading brand. Pero kasi affordable ang Shield Bath Soap di ba? So, more value for the money. Tapos may shea butter moisturizer pa, no, na nag-aalaga ng mga ng balat natin, ano, pati niyang mukha mo. Kaya kahit na sem break, no, maligo ka naman, walang dahilan para hindi ka maligo, no, at hindi gumamit ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit at may malasakit. Now, para sa mga taga-barangay Santa Rita, Olongapo, kayo naman ang invited para manalo ng napakaraming papremyo sa Pride Cabisyo Hayahay Panalo promo. And this is coming teka lang, parang mali ata ito. Ang date, ito pala yung may ano. Ito po ay gaganapin on Saturday. Lagi namang Saturday yan. Mali lang kasi. On this coming Saturday, October 25. Tama. Ayan ha. Sabado, October 25. Okay. Diyan sa may barangay Santa Rita, Olongapo. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-ipon ng Pride Detergent, Shield Bath Soap at Unique Toothpaste na gagamitin at papapalitan, ano, para makasali sa bingo, video kisingalong, raffle draws, and other surprise games. Okay. So, yan po ha. Barangay Santa Rita, Olongapo, para sa Pride Cabisyo Hayahay Panalo promo. Hatid sa atin lahat ng ACS. Sabi ni Jester, Cheku, may kilala akong artista na sobrang masiyahin at approachable on cam. Pero pag off cam, pisti ang ugali. The mood. Hamon ang sayo na lang yan, ano? Kung sino man yan. Pero may mga ganun talaga, 'di ba? That's why minsan ko na rin tong nasabi, ano, may mga yung mga tao, hindi naman siguro maiiwasan, ina-idolize, 'di ba? Ina-idolize kung sino man 'yan. Tapos ang idea kasi kung sino man yung ina-idolize nila is yung on-screen, 'di ba? Yung on-screen or yung on-cam personality. Pero most of the time, hindi naman talaga siya. Diba? May mga artista na siya talaga yun kung ano yung pinoportray niya sa madalas, ano? Kasi doon yung bagay, natural na natural. Pero yung iba kasi, hindi naman talaga sila yun, no? Ang layo-layo nung personal na buhay nila o ng ugali nila doon sa madalas nating nakikita, no? Sabi nga yung mga kontrabida minsan, sila pa yung mga mababait talaga sa tunay na buhay, no? At yung mga bida daw, minsan iba daw, no? Anyway. So ano ba pinaglalaban? Wala naman. Tumawag ka na lang 8326165. Again, 8326165. Magandang gabi po sa lahat na mga nakanto yung hinliliit sa paa. Ang sakit-sakit nun, no? Nakaka-bad trip yun. Ang matindi pa niyan, isang beses, nakanto ka, di ba? Ang sakit, mapapatigil ka sa paglalakad kasi sakit talaga. Titignan mo pa kung natuklap yung kuko, ganyan, o kung nagdugo o nagsugat, ganyan. Tapos, hindi ka pa nadala, patanga-tanga ka, dumaan ka uli doon. Tapos, nakanto ka na naman. Nangyari sa akin yan. Alam mo, 3 beses akong nakanto, nasagi yung hinliliit ko doon sa same spot na yon. Kabwisit. Wala ka naman masisi, no? Ang sarap sipain nung nakakanto doon. Ay, nako.
9:49. Oras sa sa ating lahat ng Brandos Bakery. May libreng isang putok. Open 24 hours. Hello po sa mga kumakain ng putok ngayon. Yan, sarap kaya niyang putok, di ba? Yan yung tinapay na siksik, di ba? Halos walang hangin yan. Basta, tas manamis-namis, no? Tas may asukal sa taas, no? Hello din naman sa mga amoy tinapay na putok. Ay, nako. Pagpasensyahan nyo na po ang boses ko, medyo hindi pa rin siya masyadong okay. Hindi pa siya fully recovered. Siguro, ano pa lang siya, mga nasa 67.19% pa lang siya. Ganun eh. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Sabi ni Lolo Barbers 45, Chico, ganda ng boses mo. Heart. I know, Lolo. Sabi ni Dinalyn, lutang ako habang nakikinig kay Chico. Bakit? Kawawa ka naman. Nangyari sa'yo? Bakit lutang na lutang ka ngayon? Pinoproblema ka? Tawag mo na yan. Dali, 8326165. At kausapin natin ngayon, ating first caller on the line. Hello? Hello po. Hello po. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po. Ikaw po ba ay malungkot? Hindi naman po. Hindi naman. Masayang masaya? Oh yes. Oh yes. Tama yan. Anong pangalan natin? Ann po. Si Ann. Yan. Hindi masyadong, yung pangalan na yan, Hindi masyadong marami ang gumagamit ng Ann, Medyo. Bihira lang yan Ann. Ikaw nga lang ata kilala kong Ann Si Ann. Ann lang tapos apelido na agad. Hindi po. Don't you have other names? I mean, second name Ann. Ano ba? Ann Bernadette, Actually, Bernadette. Ann second name. Parang Mary Ann, ganon. Oh, yun naman usually ang karugtong ng Ann Mary tapos Ann, no? Si Ann. Taga saan si Ate Ann? Sampaloc, Manila po. Sampaloc, Manila. Ilang taon na si Ann? 17. Oh, talaga? 17 ka? Opo. Oh, kailang birthday mo? November 22. Oh, may R po yun, November po. Hindi po November ha, November. Sabi ko Pakiulit po. November eh. Sabi mo November eh. November kaya, bingi ka lang. Sorry naman, bingi lang ako. Linis-linis din pag may time. Oo nga, maglilinis ako. Sorry, patawarin mo na ako. November pala yung sinabi mo. November kailan? 22 pa. November 22. O siya, sige. Para makapagkwentuhan na tayo ha. Salatin na natin yan at saka kayod-kayurin natin yan. Yan ang gawin natin sa iyong napaka-hanep na guhit ng Kapalaran. Paikutin natin ang roleta ng kapalaran. Umikot. Tignan natin kung ano naman ang score. Ito ni Ann. Ababa, congratulations! 99! Ang taas ng score mo ngayong umaga. Umaga. Gabi pala. At ito na natapat sa ruleta ng kapalaran. May hula ka ba kung sino to? Wala ka. Hala? Bakit ka napahala? Wala, nagulat lang po. Hindi mo inasahan, ano? Hey, God! Good evening, housemate. Good evening po. Housemate? Good evening, kuya. Ann, Po.
Nais kong bumati ng isang magandang gabi. Magandang gabi rin po. Housemate. Yuhu. Housemate. Po, kuya. Bakit ganyan? Hindi naman gumaganyan yung mga big brother. Nais kong ipaalala sa inyo na hindi ako si Big Brother. Ay, okay po. Sino ka po? Ako si Koyang. Koyang. Okay, Koyang. Use in a sentence. Huwag po Koyang. Huwag po, Koyang. Ann, Koyang? kamusta naman ang iyong pananatili sa aking kubo? Ayun, buhay pa rin naman. Nag-enjoy ka ba so far? Medyo. Kamusta naman Ann ang mga kasama mong housemates? Ayun, patay na. Talaga? Oo nga eh. Ikaw na lang natitira. Opo. Ibig sabihin, ikaw ang pumatay sa kanila. Hindi, sobrang gutom daw, Koyang. Ay, ganun ba? Walang pagkain. Pasensya na. Dahil hindi pa dumarating ang in-order kong bigas. Ang sabi ko naman ay pagkasahin nyo ang 1 kilo sa 1 linggo. Housemate, Koyang. para mapabilis ang pagdating ng supply ng bigas, ay handa ka ba? Yes, Koyang. Wala pa. Wala pang tanong. Sige, Koyang. Maghihintay ako ng iyong katanungan. Handa ka ba na gawin ang panibagong hamon sa aking kubo? Yes, Koyang. Pero bago yan, Ann, Koyang. kamusta naman ang nakaraang weekly task na punuin ng tubig ang inidoro? Ayun, Koyang. Medyo masakit sa katawan. Ganun ba? Oo eh. Bueno, kung tinatanggap mo ang aking hamon para magkaroon ng tsansa na mapabilang sa Big 4 ng aking kubo, press 1. Kung hindi, press 2. Poink. Huwag mong itunog, pindutin mo. Napindot ko na, Koyang. Wala kaming naririnig, housemate. Huwag mo kaming lokohin. Magaling. Dahil tinatanggap mo ang hamon sa aking kubo, eto na ang iyong bagong weekly task sa linggong ito. Koyang, may lamok sa kubo mo. Ano ba yan? Pasensya ka na, housemate. Naubusan ng stock ng Katol? ng katol. Konting tiis lang, housemate. Baka magkading kami nito. Okay lang kung ikaw. Huwag lang yung iba. Patay na nga eh. Ano ba yan? Parang wala kang concern sa mga naandyan sa kubo na yan. Sama mo, Koyang. Ann, ito na ang iyong weekly task sa linggong ito. Kailangan mong maglaro ng badminton mag-isa. At kailangan ay manalo ka. Huwag mong hayaan na mag-second place ka lang. Maliwanag. Sige, Koyang. Kakayanin ko. Linawin ko, Ann. Para sa pagkakataon na mapabilang sa aking Big 4 ng kubong ito, ay kinakailangan mong mag-badminton mag-isa. At kailangan manalo ka. Huwag mong hayaan na mag-second place ka lang. Maliwanag. Yes, Koyang. Magbabalik ako, Ann, para Sige po. kamustahin ang iyong weekly task.
Sige po, Kuyang. Sa ngayon ay nagpadala ako ng 7 walis tambo. Anhin ko yun. Yan na muna ang ngat-ngatin mo. Habang wala pa ang supply ng pagkain. Maliwanag. Kahit candy na lang, Kuyang. Mahirap ubusin yan. Maaari ka nang lumabas sa confession room. Sige po, Kuyang. Pumasok ka na sa storage room. Huwag kang lalabas hanggang sa takdang panahon. Paalaman. Alam, Kuyang. Parang ang hirap naman nun. Oo nga, Chico. Maglalaro. Gusto kong sumali kaya lang baka magalit siya. Ikaw na lang gumawa. Hindi, Baka ka. magalit. Pagulpin natin yun si Kuyang. Hindi nga natin makita eh. Hindi nga natin makita. Hanapin natin. Paano no? Kung may totoong ganyan, no? Bakit? Tapos ganyan talaga si Koyang, no? Ang hirap. Wala nang titira doon, baka maglayas. Hindi ka nga makakalayas kasi may mga trap. Ay, nako naman. O siyaan, magandang gabi sa iyo. Ikaw ang buena mano namin ngayong gabi. Opo. Ano ba ang pag-uusapan natin? Ano po, tungkol po doon sa school. Sa school? Opo. Oh. About 17 years old ka, di ba? Opo. Oo nga. High school? College po. Anong Second year college. Second year. Anong course mo nga? BSIT po. BSIT. Okay. Ano po, kasi po, ako po, one of the boys. One of the boys. O nga, feeling ko nga, no, yung mga datingan mo parang pambaragan din eh, no, yung mga wala masyadong arte sa katawan, hindi katulad ng yung mga pabebe, no, hindi yung mga ganon, no. One of the boys. Okay. Tapos, yung minsan sumasama rin ako sa mga girls, pero feel ko pagkasama ko sila, parang hindi sila komportable, ganun. Dahil? Ewan ko ba? Kasi, pag ganito kasi yon one time, may isa akong classmate, magbe-birthday. Tapos, the next yung isa akong classmate na babae. Sabi, punta kayo dito. Tapos, ayun nga. Tapos, sinundo nila ako dito sa bahay ng mga lalaki. Tapos, tumawag na yung isa kong classmate. Tapos, asa na kayo? Tapos, sabi daw nung wag daw po isama. Ayaw sa'yo, ibig sabihin. Oo, hindi ko po nga po alam eh. Tapos, Bakit? Baka naman, baka may ginagawa kang di nakakatuwa. wala naman, approachable nga ako sa kanila. Lagi nga ako, parang minsan pag may hindi sila alam, tapos sa akin sila nagtatanong. Tapos sinasagot ko naman, hindi ko alam kung bakit. Tapos, okay. ayun, balik tayo doon. Eh di nung narinig ko yun, sabi ko daw nila ako sama. Sabi ko, sige, kayo na lang pumunta, di na ako sasama. Tapos, ang ginawa nila, hindi na rin pumunta yung mga boys. Sa akin sila sumama. Basta kayo pumunta? Nag-SM na lang po kami. Okay. Tapos di yun po, kinabukasan, pasokan na po. Pagpasok ko, grabe, sumasama ng tingin sa akin ng mga klase kong girls. Tapos, nagpaparinig parang, ayan naman yung pabida, ganan-ganan. Alam mo kung sino. Baka kasi inisip nila na baka inisip nila na sinabihan mo yung mga boys na wag na kayong pumunta dyan. Baka nga. Mag-mall na lang. Ewan ko kung bakit ganon sila. Bakit di ko naman kasalanan na sa akin lagi sumasama yung mga yon. Pero minsan, pero pag may kailangan naman sila sa akin, tanong sila ng tanong. Hindi ko naman sila ini-snub. Okay. So unfair. So, ang gagawin natin? Pamasakiran natin, Chico. Oo, diba? Alam mo, ewan ko, no? Feeling ko nga, meron ka kasing paano ba ilalagay ito? Meron kang, yung personality mo kasi masyadong,
medyo hard, ano, hindi naman, alam mo yon yung, sabi mo nga one of the boys ka, di ba? Apo. Parang boyish kasi yung dating, di ba? Maybe that's the reason why, alam mo, hindi naman sa sinasabi ko na ano yan, na hindi siya maganda, di ba? Ako naman, wala naman akong issue sa mga ganyan-ganyan eh. Ang totoo niyan, nasa pakikisama, naniniwala ako na nasa pakikisama yan, ano? Kaya ako nga tinatanong sa'yo, baka mamaya may mga ginagawa kang bagay na hindi nila nagugustuhan. Opo. O hindi na, o bagay na mga ginagawa mo na tapos nakakairita. O kahit naman siguro sino, ayaw kang samahan. Baka naman kasi silang mga girls, ang grupo nila, yung mga pabebe, yung mga kakaibabe, mga baka ganun sila, di ba? O na, you don't belong, parang ganun, no? Pero, ang pangit naman din nun. Ibig sabihin, sobrang namimili naman sila ng sinasamahan kung hindi naman mapangit yung ugali mo. Oo nga po eh. One time nga po, inano ko po sila, kinausap ko po sila. Sabi ko, ano bang problema niyo sa akin? Tapos ganon, kinausap ko nga sila. Tapos tinanong ko kung anong problema nila sa akin. Tapos, inirapan lang nila ako. Tapos, wow, may pag-iisip. Sura mo, ganon. Mga ganon, datingan. O baka naman dahil 'di ba kasi sa'yo sumasama yung mga boys siguro crush nila 'yon o baka 'di ba baka mga jowa nila hindi ko alam so feeling nila inaagaw mo sa kanila, 'di ba? Oo nga po. Pero tinatanong ko naman po sila sumama sila sa amin kung gusto nila. Tapos parang sila po yung may arte, ganon. Welcome naman po sila sa kahit anong lakad namin. Well, alam mo kasi hindi naman natin yan hindi naman natin yan makokontrol no? Kung ayaw nila sa iyo at yun yung nakikita mo, para bang ngayon dapat bang ipagsiksikan natin yun, no? Pagsisikan mo yung pagmumukha mo sa grupo nila kung hindi ka welcome doon, di ba? May mga masasamahan ka naman. Ang hirap kasi nung gano'n, naku, wag natin pilitin, baka magdugo, di ba? Mga pa, kasi ito pa yung malupit na talagang ginawa nila sa akin. Muntik na talaga akong mabahiya nun. Bakit? Po nun, IT night. May event. Apo, di sa hotel yun. Tapos syempre, suit ko mataas na heels, ganyan. Wow, yung babae. Babaeng babae. Naka-gown, ganyan? Hindi naman, parang naka-heels Oo, hindi naman naka-dress, ganun po. Hindi naman kasi ako actually boyish po, Marma. Nag-ayos din naman ako, nagme-makeup, nag-lipstick, gano'n. Yun po. Syempre, kasama ko na naman yung mga boys. Tapos, di ba, table yun. Mga 4 pa pong vacant doon sa table namin. Tapos, niaya po namin yun sila. Yung ibang wala pa pong upuan. Tapos sabi ko, hali kayo, dito na kayo. Yan yung mga girls niaya mo? Oo. Tapos, hindi po sila umupo. Parang pride, gano'n. So, di ba, ibig sabihin nga talaga, ayaw talaga nila sa'yo. Oo nga Hindi ko for some reason, di ba? Oo. Tapos ito pa, ito na nga. Kukuha ako ng drinks. Kumuha pala ako ng drinks. Tapos pabalik na ako. Muntik na akong madapa. Kasi tinalapid nila ako. Buti, nakabalance ako. Nakakainis. Tapos natapon yung dala-dala kong drinks. Nakakainis. Ganon? Yun. Sana sinapak mo. Violente pala. Sana hinawakan mo sa panga tapos sinunganga mo yung baso. Hanggang sa magtanda. Ganon. hindi naman kasi ako ganun ka-wire-fit. Oo nga. Tsaka wag mong gagawin. Yan yung bagay na hindi mo dapat gawin. Oo nga po. Yun yung ibig ko sabihin. Kahit naman pong ginagawa nila, may self-control naman po. Pero masyado naman na yatang I think it's too much para gawin nila yung mga kasi somehow pambubuli na yun kung gano'n, Oo nga po, pero hindi ko na lang po sila pinapansin. Alam mo maganda yan, that's a nice move, Wag mo na lang silang pansinin. Tapos siguro ikaw, wag mo na lang din Hamo na sila, alam mo kasi ako naniniwala na hindi mo naman hindi mo sila kailangang i-please, okay? Hindi ka inira ng nanay mo at hindi ka pinalakit hanggang maging 17 years old ka para lang i-please yung mga pagmumukha nilang lahat, di ba? You have your own personality, you have your own ways on doing things, hindi ba? Kung hindi nila trip yun, hindi nila gusto, di sila, no? O ikaw, doon ka sa mga
nakaka-jive mo, di ba? Oo nga po. Kasi po, hindi ko naman po talaga sila, ngayon ko lang pong sem sila naka-classmate. Kasi nga po, nauna akong mag-enroll. Tapos yung iba kong classmate talaga po, yung mga close kong girls, nasa ibang section po. Nasa ibang lang. Kaya nga sisisi po ako, nauna agad ako mag-enroll. Mo na lang, isipin mo na lang, talbog sila sa beauty mo dahil sa'yo sumasama ang mga boys. Oo nga. Oo, so silang mga pabebe, no? Silang mga virgin. Ayaw sumama sa kanila. Diba? Hindi tumatalab yung mga pa-effect nila. At least sa'yo sumasama, no? Mainggit sila, mga matay sila sa inggit, no? Mo na, awag mong patulan, ano? Kasi pag pumatol ka, sabi nga kung ang isiset natin yung level nila na napakababa, di ba? Napaka mga inutil niya, mga walang alam, no? Di lumevel ka na rin lang sa kanila, di ba? Wag mong patulan. Let me see kung masaya ka. Wala ka naman talaga dapat pinoproblema, no? Pero kung sakasakali lang na sobra na yung ginagawa nila, no? Mga namimisikal na o kung ano pa man, no, na sobra nakaka-apekto na sa iyo, may mga paraan naman, ano? Pwede mo namang i-report 'yan, o kaya pwede tawagin mo ako tapos abangan natin sa kanto, no? Para masaya buhay, ha. Ito pa po yung isa. Kasi po, yung isa po na ganito po 'yon. Kasi po sa klase namin parang may role po yung sa namin na pag ang call time po kasi namin 7. Pag wala pa po ng 7 at walang pirma dun sa attendance sheet, parang attendance sheet. Opo. College may attendance sheet? Opo, sa amin. Attendance sheet. Pauso po yung prof. Wala lang naman. Kami kasi wala kaming attendance sheet, eh. Hindi, pag wala pa po yung prof. Hindi, pag wala ka pang pirma dun sa sheet, wala, absent ka na. Kasi, siyempre, natural. Ganito nga, kasi, yung isa kong classmate doon na babae, late na, tas tumawag sa isa kong classmate, sabi, pirmahan daw, malapit na daw siya kasi. Mga kaduga. Basta sa lugar na yon. Di yun. Dumating na yung prof, wala pa siya, pero yung may pirma na. Itong isang classmate na lalaki, sinumbong. Basta may +5 ata yun pag nagsumbong. Hindi. May +5 pag na-complete yung attendance. Itong isang classmate, parang nagsumbong. Lalaki yung nagsumbong kasi unfair nga daw. Ito pang isa. Yung nag-quiz kami noon. Pagkatapos, yung isa kong classmate, nakita ko nag-cheat. Di yun. Siyempre. So, anong connection ba ng mga pinagkwento? Hindi, makinig ka muna kasi. Sige. Makikinig ako, ha. Pag walang kwenta yan, ha. Oo, may kwenta to. Di yun. Puntahan kita sa inyo. Sabihin mo na lang sa akin anong problema mo, ate. Ayoko nang malaman yung mga bagay na yan. Okay. Hindi ako interesado. Yung nakita ko, sinabi ko sa klase ko. Tapos, itong mga kaklase ko, nagsumbong sa prof. Di yun. Yung isang klase, pinatawag ni sir. Hindi yung ganun. Pumunta sa OSAYO. Hindi pala OSA, sa faculty muna pala. Yung klase. Ate, anong problema mo? Wala naman. Basta makinig ka na lang po. Hindi. Mo kung diktahan natin, programa ko to. Sorry po. Anong problema mo? Ganito po kasi. Ba't ka ba tumawag? Ano bang goal mo sa buhay? Po, kasama po yun sa issue. So, ang issue ay? Yun na nga po. Basta hindi, ate, wag mo nang pahabain. Anong problema mo? Dali. Anong issue at yun ang pag-usapan natin? Wag mo nang pahabain. Opo, sige po. Wala hayaan mong sabihin ko na ang boring mong kausap. So, anong problema mo, dali? Kasi nga po yung... Minsan may wawa pagka nag-transform ako ng ganito. Sorry po. Yung parang... Ako po yung sinisisi nung classmate ko na parang ba't ko pa siya sinumbong, ganyan. Actually, hindi naman talaga ako nagsumbong. Sinabi ko lang sa isa kong classmate yun. Para ako yung sinisisi niya. Ganun.
Yun. O kung hindi naman talaga ikaw yung may gawa nun, alam mo, kaya kanila sinisisi dahil nga, dati na, mainit na yung dugo nila sa'yo, di ba? Oo nga. So lahat ng gagawin mo, no, maganda man yan o hindi naman nakaka-apekto sa kanila, isipin nila, sinasabotahe mo sila lagi, di ba? Lahat ng pangit na nangyari sa kanila, alam mo na, kasi sila tong masama din ugali, feeling nila pagka sinumbong sila o gumaganti ka lang dahil sa mga pinagagawa nila, di ba? Apo. So, wag mo na lang pansinin. Hamon lang yung mga papansin sa buhay yan, di ba? Gano'n naman yan eh. Pagka kasi binibigyan mo ng attention yan, o di panalo sila, di ba? Ano tawag dito? Iniisip nila na nakaka-apekto sila sa iyo, no? So, gagawin ulit nila yan. Wala ka naman eh. Wag mong, pwede ba, wag tayong gagawa ng, wag natin problemahin ang mga bagay na hindi naman talaga problema. Diba? Kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama, huminga ka ng mahusay, matulog ka, gumising ka ng okay lang naman. Wag natin pag-aaksayan ng panahon ng mga tao na hindi naman importante sa buhay natin, no? Oo. Unless gusto mo lang talaga kasing makibagay sa kanila. Feeling ko kasi ganun eh. Hindi ko alam kung gusto mong ipagsiksikan yung sarili mo doon sa grupo nila, ayaw nga nila. So, ipi-place mo ngayon, diba? Gagawa ka ng mga bagay na matutuwa sila or ina-expect mo na matutuwa sila. Hindi nga. Amo na lang. Mind your own business. Ganun na lang, no? Lumugar na lang din sila. So sabi ko nga sa iyo, pagka may mga ginagawa na sila na hindi na sa tingin mo sobra-sobra na, pabugbog na natin yung mga yan, ha? Okay po. Ganun eh. Minsan kasi nakakairita yung pinoproblema. Wala ka namang problema, pinoproblema mo, no? Bahala sila. Ikaw pag hinalaan nila, diba? Yun naman lagi nilang ginagawa eh. Anyway, may bago ba doon? Wala naman. At least alam mo sa sarili mong malinis ka, okay? Opo. May problema ka pa? Wala na po. Thank you po. Salamat sa pagtawag. Bye. Thank you po. Si Anang Sampalo. Any comments, messages, reactions? Kung ano man gusto mong sabihin, 8326165. Hindi pala. Sa comment pala, no? Facebook.com/Chicoloco Manila, Twitter.com/Chicoloco_SFM. Tignan natin ang mga reaksyon over Facebook. Teka lang. Loading. Ano to? Sabi ni John Kenneth, mamamatay din sila. Oy, napakasama. Kulang to. Dapat karugtong nito, hindi sila aabot ng 200 years old. Baka yun ang gusto mong sabihin, no? Tama. Yung mga buwisit sa buhay natin, yung mga buraot sa buhay, yung mga walang ginawa kundi, mang ape, mang mata, mang lait, no? Mamamatay din sila. Hindi sila aabot 200 years old. Ganun. Sabi ni Clifford, Checo, huwag ka na magalit, susubuan kita. Ano ba? Ano ba? Kasi naman eh. Ano ba? I'm so touched. Ay, nako. Sabi ni Mary Renz Aquino, masyadong affected si ate. May nagawa ata siyang mali eh. Pinamumukha niyang mali talaga yung other side, sabi niya. Oh. Hindi ko alam. Sabi ni Stephanie, gusto na ibaba ni Kuya Chick. Uy, hindi ah! Naputo lang kaya? Nagkaroon lang kaya ng technical problem? Hindi ko nga. Nag-enjoy nga akong kausap siya. Sana nga lahat ang caller ko ganyan eh. Para umunlad ng Pilipinas, no? Matuwa si Pinoy. Sabi ni Precious Flores, feeling entitled. Ewan. Sabi ni Mel John Gadi Bisco over Facebook, ate, bilog ang mundo. You cannot please anyone on this world. From the kind of speaking you have, mukhang talagang malapit ka sa boys. So meaning, girl stuff for you looks like weird. Kahit sinabi mo na nag-aayos ka kahit papano. Siguro,
comfort mo sila or makisakay na rin sa kanila para makuha kiliti nila. Then welcome to the Black Parade. Sabi niya. Wow. Kung di pa rin nila tanggap, then stop and prevent na lang interaction as possible sa kanya. Ano to? Sabi ni Roland, may asal din siya eh. Malay mo hindi naman. Oo nga. Tsaka wag na kayong magalit, no? Hayaan nyo na, relax na kayo. Total, birthday ngayon ng regular daw na listener na si John Kenneth Katimbang. O, kaboses daw ni Chiclet. Sino naman to, friend? Si John Kenneth Katimbang, happy birthday sa'yo. Pati ang regular listener, wow, meron bang special? Regular special, ultra special, ganun, no? May cheese at tuktok ng ulo, no? Si Christine Maris Silvero. Oh, hello sa inyo, ha. Happy birthday at happy listening sa inyo. 10:20 ang oras natin. Oras at sa ating lahat ng mamihan ni Aling Mami ang puro lasing ang customer sa gabi lang bukas. Sarap na mami ngayon. Bilang malamig ang simoy ng hangin. Ang totoo niyan, nagjo-joke lang ako kahapon, hindi ko pa masyadong maramdaman yung Yuletide season, no? Wow, Yuletide season. Hindi ko pa masyadong maramdaman na ang hangin, no, kapag gabi ay simoy ng Pasko, 'di ba? Yung hangin ng Kapaskuhan. Iba eh, basta iba. Ewan ko lang kung nararamdaman nyo na dyan sa iba yung lamig, no? May dampi ng hanging amihan at bahagyang habagat, no? At may pulo-pulong thunderstorms. Pero totoo yan, ano? Ako, motto ko to sa buhay, no? I can only please one person a day. Today isn't your day. Tomorrow doesn't look good either. So, di ba? In short, wala akong pakialam sa mukha mo kung gusto mo ko o ayaw mo ko. Para namang mamamatay ako kung hindi mo ko gusto. Excuse me. Kawalan ko kung hindi mo ko gusto, 'di ba? At sana lahat tayo ganyan, 'di ba? Sana lahat tayo ganyan. Don't try to please everybody because you can't. You just can't. 'Di ba? Mamatay sila kung ayaw nila, 'di ba? Magkasundo kayo kung trip niyo, 'di ba? Pero sabi ko nga, no, it's a matter of pakikisama. Ang mga kaklase or even sa mga magkakatrabaho dyan, mga magkakatrabaho or magkakasama sa isang organization, you know, hindi kayo pare-pareho ng pinagmulan, di ba? Iba-iba kayo ng pinaniniwalaan, ng pinaninindigan sa buhay, at iba-iba kayo ng, upbringing, no? Magkakaiba talaga lahat. Pero minsan tumitibay ang isang grupo, no, o ang relasyon nyo bilang magkakaibigan o magkakasama nang dahil sa because of your differences, diba? Yung nirerespeto, no? Nirerespeto ng bawat isa yung opinion ng bawat isa, no? Yung sinusuportahan yung kahinaan niya, and kinakapitan yung mga kalakasan, yung mga ganyang tipo, no? At sabi ko nga, matagal ko na ito sinasabi, no? Yung mga kaklase, no? Kasama sa organization or yung mga katrabaho, hindi naman required na mahalin mo sila. Hindi mo sila kailangan mahalin. Kailangan mo na silang pakisamahan. Di ba? So, yun. Sabi ni Vincent Abaco, Kuya Chico, kao ba? Meron ka ba friend na one of the boys din? Oo, meron din talaga. Di ba kinikwento ko nga nung college, meron nakakatuwa. At ako, na-amaze ako sa ganyan. Hindi ko alam, may amusement ako. Sa mga, alam mong babae siya, pero medyo maangas kumilos ng konti. Di ba? Yung hindi masyadong, ayoko kasi na maarte talaga eh. Sorry. Ayoko na mga maaarte sa buhay. No? Yung mga konyo-konyo, yan. Alam mo naman. Kahit wala silang ginagawa. Di ba?
Lalo na kung hindi naman bagay. Kung maintindihan mo, kung malaman ko yung background, kaya to konyo kasi naman talagang pinanganak to sa gold bars, ganyan. Pero kung hindi naman, naiirita lang ako. Ayun. Maganda siya, no? Pero para pag nilapitan mo at nasanggi mo, parang susuntukin ka niya, gano'n, no? Si Jen. Hoy, Jen! Good evening, Sir Jen. Sa mga kaklase ko nung college. Sabi ni June Perig, more kwento and more fun si ate. Dapat si MMK or magpakailanman yan sumangguni. Sabi ni Princess, wala ate, sabog ka lang talaga siguro. Napaka-judgmental naman ho. Wag naman mong gano'n. Sabog ka na naman. Dapat yan ang ano no? Dapat yan talagang background na lang natin pag may mga ganyang color, no? Yan. Hey! 1, 2, 3, and... Wala pa pala. Malayo pa pala. Mabasa ako mga comment, ha? Sabog ka na naman! Sabi ni Stephanie Miro Flores over Facebook, sometimes kasi mas masaya pa katropa ang boys kasi hindi sila plastic at maarte. While naman sa mga girls, konting kibot mo, ginawan ka ng issues, especially pag close mo ang mga bet nila. Sabi ni Cyrus, para ng guidance counselor si Chico. Baka mag-shift na lang ako ng career, no? Yan na lang gawin ko. Hey! Sabog ka na naman! Ano ba to? Sabi ni Emmanuel, self-esteem problem. Sabi ni Alvinson Villasista, naniniwala si ating caller sa kapag nasa katwiran, ipaglaban mo Ano ba? Sabi ni Brian Chico, kung hindi mo pa pinigilan yun hanggang bukas yun nagkikwento. Ewan. Hindi ko alam. I don't know. I really don't know. Sabog ka na naman! Hello din po sa lahat ng mga guys, sa lahat ng mga boys na may taglay na kaartehan, yung tipong mas maarte pa sa mga girls, no? May mga ganyan. Kung may mga girls na parang mas pambaragan pa kaysa sa mga boys, may mga boys naman na mas majority pa sa mga girls. Ay, nako. Sabi ni Emilio, basta be strong. Oh, you know. Ate, be strong daw, ha. Sabi ni Stel, ang bait mo kaya, Chico. Walang kaprangka-prangka. Oo kaya, no? Sabi naman sa inyo, I'm the most yes-test, humble yes-test. Basta dapat pag nakita nyo ako sa labas, no, bago, hindi kayo pwedeng bumati, hindi kayo pwedeng magsalita ng kahit na ano, hanggat hindi kayo nagbabaw. Pag dumaan ako, no, pwede kayo pumunta sa harapan ko tapos magbaw kayo, ganun. Your humbleness, tapos magbabaw, ganun. Wala kayo. Sabi ni Kayanan Ivan, member siguro siya ng kulto. Sira ulo to. Ang daming sinasabi.
Ronel, anong hangin ba gusto mo dumampi si Checo? Yung magpapakislot ng... ang bastos na. You're such a pig. Sabi dito, ano ba sabi dito? Sabi ni Katkat, huwag mong tawaging tropa / barkada kung panay kwento ng masasama tungkol sa'yo pag nakatalikod ka. Correct. Mga backstabber. Mga nananaksak patalikod. Hello po sa mga nananaksak patalikod at nagpapasaksak patalikod. Hello po sa inyo. Sabi ni Meow Meow, bigyan kita ng 1.5, maramdaman mo ang Yuletide season. Oo nga, please. Tigil na, please. Sabi ni Jeffrey, tomorrow is another day. Oh, tama naman yun. Tomorrow is another day. Si Briggs, ano nangyari? Pwede ulit. Kung suntokin kayo mukha mo. Gusto mong pangulitin? Dami-dami mong gusto. Sabi ni Kim, Kim Seok Jin, Checo, ba't di mo pinapasa ang comment ko? Wawa ka naman. Kailan Halloween special? Hindi ko pa alam. Secret. Kung meron kayong spooky story, yan. Spooky! It's so spooky! No, spooky. Kung meron ka niyan, at mabasa ko yan sa YD, Yes Diaries Halloween Special, na malapit na. Ipadala mo yan sa email, mag-email, paghihirapan mo naman yan. Tsaka, wag, sana naman yung totoo, di ba? Anyway, malalaman naman namin kung totoo o hindi. Padala mo yan through my email account, chicoloco.yesfm@gmail.com. CHICOLOCO tapos .yesfm@gmail.com. Okay. 10:32 ang oras sa buong Pilipinas. Habang nag-aalisa ng mga tao dito, mga packing tape kayo, si Angelo para siyang diwata ng pentel pen na blue. Ganyan. Nakakatuwa yung mga kasama ko dito pagdating ko umaalis sila. Siguro nga masama ugali ko. Ayan. Bahala kayo. Let's get back to more music. Sabi ko nga sa'yo, ngayong gabi na to, wala tayong gagawin kundi ibalik natin ang kamay ng panahon. Wow. Let's turn back the hands of time with these songs coming in from Boyzone, Westlife. More boy band, more fun. Mofats, Muffets, kung ano man basa dyan. At eto naman una, we'll also have something from Yen Constantino and Janela Salvador. Pero para simulan nito, eto, Ronan Keating, When You Say Nothing at All.